Mula sa nakapinsalang pagsabog ng pabrika sa Texas na nagwasak ng buong kapitbahayan, Panginoon ko, hanggang sa pinakamalaking pagsabog na hindi nuklear sa kasaysayan kamakailan. Binago ng 7 sakuna ng pagsabog na ito ang libu-libong buhay sa isang iglap. Nagsimula sa sakuna ng abono sa Texas, kung saan ang simpleng tawag ng sunog sa lokal na planta ay naging huling misyon ng mga bumbero. Hindi alam ng mga unang rumesponde na hindi uubra ang kanilang gamit sa lakas ng pagsabog. Malapit ng lamunin ng pagsabog ang maliit na komunidad ng West Texas. Habang sinusuri ng mga investigador ang mga guho, lumalabas ang nakakabahalang mga revelasyon tungkol sa planta na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa tahimik na banta na kinakaharap ng napakaraming iba pang mga bayan. Ang West ay isang tipikal na maliit na bayan sa gitnang Texas. Nasa hilaga ito ng Waco at may 2,800 residente. Ngunit noong Abril 17, 2013 ang komunidad ay winasak ng isang napakalakas na pagsabog. Noong gabing iyon, nakatanggap ang emergency dispatch ng Siyam na isang call tungkol sa usok sa West Fertilizer Company bago mag-7:30 ng gabi. Basa ang apoy. Ang basang pataba, isa sa mga gilingan nila ay nasusunog. May makapal na usok na lumalabas sa itaas nito. Ang kumpanya ay kilala sa pagbebenta at pag-iimbak ng mga kemikal at pataba sa mga magsasaka sa paligid. At dahil tagsibol noon, maraming komersyal na pataba sa planta, lalo na ang anhydrous ammonia at ammonium nitrate. Kailangan naming tumugon sa inyo. Basta ang planta ng pataba, may sunog na naman doon. May sunog sa basang planta ng pataba. Ilang minuto matapos ang tawag, ipinadala na ang Volunteer West Fire Department. Ang unang truck ng bumbero ay dumating ng 7:39 ng gabi at nadatnan nila ang nakakatakot na tanawin ng gusali na nilalamon ng naglalagablab na apoy. Agad rumesponde ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Hindi nila alam na malapit na silang masangkot sa pagsabog. Ang karaniwang sunog ay biglang naging isang napakalaking impyerno sa loob lamang ng ilang minuto. Dagdag pang mga bumbero ang ipinatawag sa lugar habang patuloy na lumalala ang sitwasyon. Pagkalipas ng 10 minuto, 2 malalakas na pagsabog ang yumanig sa entablado. Ang pangalawa ay naglabas ng malaking apoy na lumamon sa tindahan ng binhi. Napakalakas ng pagsabog na naramdaman ito mahigit 80 milya ang layo at naitala bilang lindol na may lakas na 2.1 magnitude. Pagkatapos ng pagsabog, may isa pang tawag na natanggap ng dispatch na nagkumpirma ng kanilang kinatatakutan. Pwede bang makahingi ng handbook? Makukuha ba si Floyd? May sumabog na bomba dito. Masama ang sitwasyon, maraming sugat ang bombero. Napakalaki ng pinsala, nag-iwan ito ng hukay na may lapad na 73 talampakan at lalim na 10 talampakan sa lupa at tuluyang winasak ang mga gusali ng binhi at pataba. Ang lakas ng puwersa ay nagpatumba sa kalapit na bago ng tren na may 100 toneladang ammonium nitrate at pinilipit ang pangunahing riles. Sa isang himala, hindi sumabog ang mga kemikal. Sinira ng pagsabog ang buong bayan at binasag ang mga bintana hanggang kalahating milya ang layo. Patuloy pa rin akong nanginginig. Hindi pa ako tumigil sa panginginig mula nang mangyari ang lahat ng ito. Pinakamasamang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Mahigit 260 katao ang nasugatan at halos kalahati ng 700 bahay sa bayan ay may bakas ng pinsala. Nasira ang 3 paaralan, isang bahay ampunan para sa matatanda at isang apartment complex na may 50 unit abot sa mahigit $230 milyon ang kabuuang pagkalugi ng bayan. Ngunit mas matindi pa ang naging dagok ng pagkawala ng mga buhay nang humupa ang alikabok sa maliit na bayan. Lumabas ang mga tanong tungkol sa sanhi ng sunog at sumunod na pagsabog sa planta ng abono. Makalipas ang ilang araw, nagsiyasat ang mga federal at bumberong investigador sa labi at nadiskubre nila ang ilan sa nakakagulat na katotohanan. Ang pasilidad ay nag-iimbak ng tinatayang 40 hanggang 60 tonelada ng ammonium nitrate ng maramihan. Ang chemical na mayaman sa nitrogen, na parang magaspang na asin at ginagamit bilang pataba, ay maaaring maging mapanganib at sumabog kapag hindi tama ang paghawak o may hindi magandang kondisyon. Ang planta ay may 2 pangunahing istruktura. Isa para sa bodega ng kemikal, tindahan at opisina at isa para sa imbakan ng maramihang pataba. Ang pasilidad na may 12,000 talampakang parisukat na sukat ay gawa sa kahoy.
Ang mga biga para sa partition ng mga nakaimbak na sangkap ng pataba ay gawa sa plywood. Bukod dito, walang sprinkler o proteksyon sa sunog ang gusali kaya't mabilis itong masunog at kumalat ang apoy. Matapos ang isang buwang investigasyon na nagkakahalaga ng dolyar, 1,000,000, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng pagsabog. Noong una, akala ng mga eksperto na anhydrous ammonia ang sanhi ng pagsabog pero hindi sumabog ang mga tangke ng planta kahit nasira ang mga ito. Malinaw na nagsimula ang sunog sa seed room, katabi ng imbakan na may 150 tonelada ng ammonium nitrate. Sa insidente, humigit kumulang 28 hanggang 34 na tonelada ng chemical na ito ang sumabog, na lumikha ng puwersang katumbas ng pagpapasabog ng 15,000 hanggang 20,000 libra ng dinamita. Pakiusap, umalis kayo. Diyos ko, paano nangyari ito? Kailan? Ang pasilidad ay pinamamahalaan ng 7 ahensya ng Estado at Federal, kabilang ang Department of Homeland Security, Environmental Protection Agency, Occupational Safety and Health Administration, United States Department of Transportation, Texas Department of State Health Services, Texas Commission on Environmental Quality, at Texas Office of State Chemist. Ang matinding kakulangan ng tauhan at burokrasya sa federal na antas ay tila pumalya sa mga tao ng West Texas dahil ilang taon nang hindi na inspeksyon ng mga ahensya ng regulasyon ang pasilidad. Batay sa tala, huling bumisita ang Environmental Protection Agency sa planta noong 2007 dahil sa reklamo sa amoy. Ang Occupational Safety and Health Administration na responsable sa workplace safety ay hindi bumisita sa lugar sa loob ng 28 taon kahit may mga delikadong chemical doon. Noong 1985, natuklasan ng Occupational Safety and Health Administration ang seryosong paglabag at nagmulta lang ng $30. Noong 2011 tiniyak ng West Fertilizer sa Environmental Protection Agency sa isang ulat para sa emergency planning na ang kanilang mga tangke ng imbakan ay walang malaking panganib ng sunog o pagsabog. Malinaw na hindi nasira ang mga tangke kahit nagkaroon ng sunog at pagsabog sa lugar. Noong huling bahagi ng 2012, isinumite ng kumpanya sa Environmental Protection Agency na nag-iimbak sila ng 270 tonelada ng ammonium nitrate sa lugar. Iyan ay 1,350 beses na mas marami kaysa sa karaniwang itinuturing na ligtas. Sinabi ng Homeland Security sa mga investigador na mukhang hindi na ilahad ng planta ang inventaryo ng pampasabog. Ito ay sa kabila ng legal na utos na dapat silang abisuhan kapag may higit sa 1 toneladang ammonium nitrate sa isang lugar. Ang magkakahiwalay na balangkas ng regulasyon ng industriya ay malinaw na nagdulot ng ilang hamon sa pagkakaroon ng komprehensibong pangangasiwa. Natuklasan ng mga investigador na ang planta ng abono ay parang isang bomba na anumang oras pwedeng sumabog. Isang aksidenteng naghihintay lang mangyari. Walang nakahandang pre-incident plan ang kumpanya at wala ring epektibong tugon sa emerhensya na nakalatag. Bagamat pamilyar ang mga bumbero sa mga kemikal na karaniwang nakaimbak sa West Fertilizer, hindi pa sila sumailalim sa formal na pagsasanay para maghanda sa sunog o emerhensyang kemikal na partikular sa planta na iyon. Ayon sa Chemical Safety Board, pinagmulta ng $118,300 ang West Fertilizer Company dahil sa paglabag sa patakaran sa paghawak ng mapanganib na materyales. 3 taon matapos ang paunang investigasyon, tinukoy ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives na krimen ang sanhi ng sunog at nag-alok ng hanggang 50,000 na gantimpala para matukoy ang mga responsable. Samantala, iginiit ng mga eksperto sa kaligtasan na ang mga inspeksyon at parusa ay hindi tinutugunan ang pangunahing issue, ang lapit ng mga tirahan at pampublikong lugar sa planta. Kahit may panganib, hindi pinigilan ng zoning restriction ang pagtatayo ng tirahan o negosyo malapit sa pasilidad. Bilang resulta, may parke sa loob ng 100 at 50 talampakan apartment complex sa 300 at 70 talampakan West Intermediate School ng mahigit 200 talampakan at lokal na high school, mga 500 talampakan mula sa planta. Sabi ng mga opisyal ng industriya ng pataba, ang panganib ng panibagong insidente tulad ng sa West ay hindi basta alalahanin lang. Sa Texas, natuklasan ng ahensya na may 1,351 na pasilidad sa United States na nag-iimbak ng ammonium nitrate. Maraming mga komunidad ang naging mulat
kung gaano kalapit ang mga ito sa mga bahay at paaralan. Pero posible kayang may mas masamang elemento na sangkot sa West? Ang West Fertilizer Plant ay naiulat na ilang beses nang tinangkang pagnakawan sa loob ng mga taon na may 11 ulat ng pagnanakaw sa nakalipas na 12 taon bago ang sakuna. Madalas pakialaman ng mga sumasalakay ang mga tangke ng anhydrous ammonia na ginagamit sa paggawa ng morphine sa heroin. Nagiging problema rin ang pagnanakaw sa mga kanayunan ng Amerika dahil madalas hindi mahigpit ang bantay sa mga tangke. May ilang naniniwala na ang isang pagnanakaw sa araw ng sakuna ay maaaring nagdulot ng pagtagas ng ammonia na naging sanhi ng sunog at kalaunan ay pagsabog. Hanggang ngayon, wala pa ring natagpuang saksi ang mga investigador para suportahan ang teoryang ito. Matapos ang sakuna, nagdeklara ng pagkabangkarote ang West Fertilizer ng Adair Grain. Ang pasilidad ay may insurance na nagkakahalaga lamang ng $1 milyong ng United States. Pagkatapos ng pagsabog, mabilis na nagsimula ang pagdami ng mga kaso. Humingi ng kabayaran ang mga nagreklamo para sa nasirang ari-arian, mga pinsala at pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa pagsabog. Ipinunto ng kanilang mga kaso na likas na mapanganib ang ammonium nitrate at naibenta ito ng walang pag-iingat at walang sapat na babala. Karamihan sa mga kasong ito ay naayos na ng palihim sa labas ng korte. Nakakuha ang lungsod ng dolyar, 1,044 na milyon mula sa mga nasasakdal para sa pinsala sa infrastruktura na hindi sakop ng insurance o federal na grant. Hanggang ngayon, hindi pa rin isinama ng Environmental Protection Agency ito sa listahan ng mga kemikal na nangangailangan ng mas mahigpit na pagmamanman. Hindi pa rin ginawang mandatory ng Occupational Safety and Health Administration ang hindi nasusunog na lalagyan at fire sprinkler systems. Sa dami ng mga delikadong kemikal na hindi nababantayan sa mahigit 20 pasilidad sa Texas, hindi na tanong kung mangyayari ulit ang pagsabog, kundi kailan lang ito mangyayari. Ang malakas na pagsabog ay kumitil ng buhay ng 15 katao, 12 sa kanila ay mga unang rumesponde sa sunog, habang 3 sibilyan din ang nasawi. Pero kahit sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan, ipinakita ng pagsabog sa Netherlands Enschede kung gaano pa rin kadelikado ang isang pasilidad na itinuturing na ligtas. Sa isang maaraw na linggo ng hapon noong Mayo ng taong 2000, nagtipon ang mga taga-Rumbik sa Enschede sa kalsada, nagtatanong kung saan galing ang itim na usok. Hindi nila alam na pinayagan ang isang kumpanya ng paputok na mag-operate ilang hakbang lang mula sa kanilang mga pintuan. Dahil sa matinding kuryosidad, lumabas ang buong kapitbahayan at nagsiksikan sa kalsada. Biglang parang may pista sa Rumbik. Napansin din ng lokal na bumbero ang usok mula sa bakuran ng pabrika. Dumating agad ang mga unang rumesponde, ngunit nahadlangan sila ng daan-daang usisero kaya hindi sila makalapit sa pabrika. Bingi ang mga tao sa pakiusap nila na magbigay daan dahil lahat ay gustong mapunta sa unahan para makita ang nangyayari. Kinailangang itaboy ng pulis ang mga tao mula sa lugar ng insidente. Pagkalinis ng daraanan, agad sumugod ang mga bumbero sa umuusok na bakuran ng pabrika. Si Danny De Vries, batang kameraman sa kapitbahayan, ay narito para mag-video ng pangyayari. Nakuha niya sa kanyang kwadro ang kalsada at ang usok na umaakyat mula sa ibabaw ng mga bubong, kaya nasa perpektong posisyon siya. Isang biglang putok ng paputok sa langit. Kasunod ang isang pagsabog, ang biglang sumira sa masayang atmosfera sa mga kalsada. Biglang nagising at naging alerto ang lahat. Anuman ang nasa loob ng pabrika na iyon ay delikado at maaaring magbanta sa kanilang mga buhay. Habang ang tunog ng sumisitsit ng mga paputok ay pumapailan lang sa hangin at ang maliliit na raket ay nagliliparan sa paligid, nagtatakbuhan ang mga tao palayo sa pinangyarihan. Kalma lang si De Vries habang kinukuhanan ng video ang lahat. Pagkatapos, biglang may malakas na pagsabog na tumumba sa kanya. Nagre-record pa rin ang kanyang kamera pero puro makapal na usok ng alikabok na lang ang makikita sa paligid. Ilang sandali pa, isang pangalawa at mas mapaminsalang pagsabog ang naganap. Napakalakas ng huling pagsabog na ito kaya inilarawan ng mga nakasaksi na para bang tumigil ang lahat sa isang nakakasilaw na liwanag. Agad na nagmistulang eksena sa isang pelikulang sakuna ang mga kalsada ng Rumbik. Ipinapakita ng lawak ng pagkawasak mula sa pagsabog na hindi ordinaryong pabrika ang nasira. Ang sentro ng pagsabog ay ang SE Fireworks Factory, isa sa mga pangunahing tagapagtustos ng paputok sa malalaking pista sa Netherlands. Ang Rumbik compound ay itinatag noong 1976 kung kailan urbanisado na ang lugar.
Ang orihinal na pasilidad ay may pagawaan at 13 imbakan na idinisenyo para sa 18 toneladang paputok. Noong 1976, tinaasa ng mga may-ari ng pabrika ang imbakan sa 105 tonelada at pagkalipas ng 2 taon, naging 159 na tonelada. Ito nang mangyari ang sakuna. Ang mga kapasidad ng imbakan ng Seitetsu Fireworks ay binubuo ng 13 bunker sa loob ng sentral na compound na gawa sa pinalakas na konkreto. 16 na lalagyang bakal 7 kahon na magaan ang konkreto at 2 malalaking hangar. Malinaw na naglalaman ang pabrika ng maraming pampasabog na hindi katakataka dahil sa malaking kita ng kumpanya. Ang problema ay ilang yarda lang ang layo nito mula sa isang tirahan na lugar. Noong Mayo 13, 2000 alas 3:03 ng hapon, nakatanggap ng tawag ang isang lokal na istasyon ng bumbero para sa interbensyon sa Rumbik na barangay. May sunog na sumiklab sa pabrika ng paputok at hindi alam ng mga kapitbahay na nag-ulat ng sunog pati na rin ng mga bumbero kung anong klasing pabrika iyon. Pagdating nila sa lugar bandang 3:08 ng hapon, napansin ng mga bumbero na sumiklab ang mga pyrotechnic na materyales na posibleng sanhi ng sunog. Dahil mapanganib ang ganitong uri ng sunog, tumawag ng karagdagang pwersa ang mga bumbero. Alam nilang mahirap pigilan ang pagkalat ng apoy. Sa kabutihang palad, dahil Sabado noon, walang mga empleyado sa loob ng pabrika. Natagpuan ng mga bumbero ang ilang pinagmulan ng apoy sa loob ng pangunahing pagawaan. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob at labas ng sentrong gusali, umabot sa mga harapan at bubong ng mga kalapit na bodega. Noong 3:28 ng hapon, umabot ang apoy sa mga bakal na lalagyan. Nagsimula sa tinatawag na E2. 6 na minuto matapos itong masunog, sumabog ang lalagyan na E2, nagpalipad ng maraming paputok sa ere na nasaksihan ng mga tao sa labas. Samantala, lalong lumala ang sitwasyon sa loob ng mga pasilidad ng pabrika. Kumalat ang apoy kaya napilitan ang mga bumbero na lisanin ang kanilang pwesto at tumakbo para sa kanilang buhay. Nasa bakuran din si Marcel van Neuenhoven, ang lokal na litratista na kumukuha ng malapitan na larawan ng apoy. Mula sa container E2, kumalat ang apoy sa mga konkretong kahon na nagsimulang sumabog, sunod-sunod. Ang pagsabog ay lumikha ng isang fireball na may 280 talampakang diametro at isang pressure wave na katumbas ng pagsabog ng 1,000 at 700 libra ng trinitrotoluene. Sinira ng pagsabog ang mga pinto ng storage units na agad nilamon ng apoy, kasunod ng malakas na pagsabog sa buong lote. Nasa selda si 11 sa gitnang compound ang sentro ng pagsabog. Ang lakas ng pagsabog ay tinatayang katumbas ng pagsabog ng 4 hanggang 5 tonelada ng trinitrotoluene. Nagresulta ito sa malaking bola ng apoy na 400 at 40 talampakan ang diametro. Ang pagsabog sa SE Fireworks ay lubos na sumira sa 100 ektaryang paligid ng pabrika. Sa kabuuan, 400 na bahay ang tuluyang nawasak at may 1,500 pang iba na nasira. 15 kalye ang tinupok ng apoy. Nagpunta ang mga bumbero mula sa kalapit na bayan at Alemanya sa Enskede para tumulong. Nilabanan ng mga rumespondeng tauhan ang apoy sa buong kapitbahayan maghapon. Tinupok din ng apoy ang mga pasilidad ng kalapit na Grolsch Brewery, kung saan ang bubong na gawa sa asbestos ay nagpalabas ng mapanganib na chemical sa hangin buong weekend. Sa eksenang tila wakas ng mundo, naghahanap ang rescue team ng mga nakaligtas sa guho. 23 ang natagpuang patay, kabilang ang 4 sa mga unang bumberong rumesponde sa insidente. Si Marcel van Neuenhoven, ang daredevil na litratista, ay nasawi rin sa pagsabog. Sa Medisch Spectrum 20, ang Enskede Hospital. 774 na katao ang ginamot dahil sa mga sugat. 50 sa kanila ay nasa malubhang kalagayan at nanatili para sa karagdagang gamutan. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding epekto sa kalusugan ng parehong mga biktima at mga nakaligtas, lalo na sa mga nawalan ng tirahan. Marami sa kanila ang nakaranas ng hindi makatulog, pagkabalisa, hirap makayanan ang araw-araw na buhay at kawalan ng tiwala sa sarili. Matagal matapos ang trahedya, napakalaki pa rin ng pinsalang material. Isang buong komunidad ang nabura. Dahil sa demolisyon at paglikas, mahigit 1,500 residente ang nawalan ng tirahan. Tinatayang umabot sa $486 milyon ang pinsala.
Bumisita sina punong ministro ng Olanda Wim Kok at Reyna Beatrix ng Netherlands at nangakong susuportahan ng bansa ang muling pagtatayo ng komunidad. Aking salaysay, ang pagsabog ng paputok sa Enschede ay trahedyang hindi pa naganap sa kasaysayan ng bayan. Nakuha nito ang atensyon ng buong bansa na naging mausisa kung paano ito nangyari. Bilang resulta, isang lupon ng investigasyon na tinawag na Komisyon ng Usting ang itinatag upang siyasatin ang mga pangyayari na nagdulot ng trahedya. Ang investigasyon ay nakabatay sa tatlong hypothesis. Ang sunog ay dulot ng pagkakamali ng tao habang humahawak ng paputok o kaya ay sanhi ng kusang pagsiklab ng mga pampasabog na materyales sa paggawaan. O ang sunog ay sinadya ng isang pyromaniac dahil may mga kamakailang kaso ng panununog sa lugar. 6 na araw matapos ang trahedya, naglabas ng warrant of arrest laban kina Rudy Bacher at Willie Pater, mga may-ari ng kumpanya. Dahil maraming problema sa kaligtasan ang pabrika, ang dalawa ay itinuring na pangunahing suspek nang dumating ang mga pulis upang isilbi ang mga warrant. Pareho silang nawala pero sa araw ding iyon, sumuko si Pater sa pulis, sinundan ni Bacher. Kinabukasan, tinanong sila ng mga investigador na namamahala sa kaso tungkol sa dami ng mga irregularidad sa paraan ng pag-iimbak ng mga paputok sa pasilidad. Sa sentro ng pagsabog, sa Central Compound Workshop, halos 2,000 libra ng mga paputok ang naroon, kahit na araw ng pahinga sa pabrika. Ayon sa mga regulation, kung hindi ginagamit ang mga ito, hindi dapat ito naroroon sa workshop, kundi dapat nakaimbak sa mga storage facility. Bukod pa rito, isa pang problema ay mas marami pang pampasabog na materyales ang nasa pabrika kaysa sa pinapayagan. At may mga uri ng paputok sa loob ng pabrika na wala silang pahintulot na itago. Karaniwan, hinahati sa 4 na mapanganib na kategorya ang mga paputok base sa posibilidad ng aksidente. Ito ay mga paputok na kabilang sa Hazard Type 4. Mababa ang panganib ng sunog na dulot ng mga ito. Samantalang ang Type 3 na mga paputok ay may panganib ng sunog at bahagyang banta ng pagsabog at paglipad ng mga piraso. Ang 12G na paputok ay delikado dahil sa lumilipad na piraso pero hindi ito nagdudulot ng malawakang pagsabog. At sa huli, ang pinakamapanganib na kategorya, ang Type ISA ay may napakataas na panganib na maaaring magdulot ng malawakang pagsabog. Ang SE na mga paputok ay pinayagang mag-imbak ng 100 at 36 na tonelada ng Type 4 at 2 tonelada ng Type 3 na mga paputok sa loob ng mga storage container at kahon. Mayroon lamang 16 na tonelada ng Type 4 na mga paputok at 100 at 53 tonelada ng Type 3 na mga paputok. 5 tonelada ng Type 2 at 16 na tonelada ng Type 1. Higit 160 tonelada ng hindi autorisadong mapanganib na materyales ang nakaimbak malapit sa residential area. Nagkaroon din ng sunod-sunod na issue sa kaligtasan ng imbakan. Kapansin-pansin ang maling pagkakaayos ng mga container at konkretong kahon sa bakuran ng pabrika. Siksik ang pagkakapwesto ng mga mahigito, walang pagitan sa pagitan ng mga itinayong pader ng lupa o anumang ibang uri ng harang na itinatakda ng mga regulasyon. 2 container ang hindi dapat naroon at wala ring pahintulot. Wala sa mga pasilidad ng imbakan ang dumaan sa anumang uri ng pagsusuri at wala ring angkop na mga kagamitan para sa pagtuklas at pag-apula ng sunog. Bukod pa rito, ipinakita ng mga aerial na larawan ng compound na kuha ilang araw bago ang pagsabog na iniwang bukas ang mga pinto ng container. Kung ganoon din ang nangyari noong araw ng sakuna, tiyak na mas pinabilis nito ang pagkalat ng apoy mula sa isang container papunta sa iba pa at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Nakakatawa, 1 linggo bago sumabog. Na-inspeksyon ang pabrika at pumasa sa lahat ng regulasyon sa kaligtasan. Hindi pa rin ipinaliwanag kung paano naganap ang pagsabog. Hindi maaaring pagkakamali ng tao ang dahilan dahil walang manggagawa sa pabrika noon. Hindi rin masyadong kapanipaniwala ang kusang pagsabog ng natirang pampasabog sa paggawaan. Kahit mainit at maaraw, hindi pa rin sapat ang temperatura sa paggawaan para magdulot ng kusang pagsiklab. Kung nangyari ito, malamang dulot ito ng electrical short circuit ng ilang kagamitan. Si Rudy Bacher, isa sa mga naarestong may-ari, ay nagsabing sinadya ang pagsunog bilang depensa sa kanyang kaso. Batay sa kanyang pahayag, ang dating may-ari ng SE Fireworks na si Harm Smolenbrook ay may pinansyal na motibo sa ginawa.
Ibinenta ni Smolenbrook kina Batcher at Pater ang kumpanya noong Abril 27, 1998, ngunit siya pa rin ang may-ari ng lupa at gusali na pinaupahan niya sa kanila. Ayon sa kontrata, sinabi ni Batcher na plano ni Smolenbrook ibenta ang lupa sa munisipyo, ngunit kailangan muna niyang paalisin ang mga umuupa. Sa isang banda, tila naging magandang pagpipilian nga ang panununog. Inaresto ng pulisya ang 34 anyos na si Andre De Vries na inakusahan sa pagsisimula ng sunog sa SE Fireworks noong Mayo 13, 2000 pero wala siyang kaugnayan kay Smolenbrook. Kahit pa ulit-ulit na iginiit ni De Vries ang kanyang pagiging inosente. Noong Mayo 2002, hinatulan siya ng korte ng 15 taong pagkakakulong. Ang hatol ay base sa testimonya ng mga saksi, bakas ng pulbura sa pantalon at kanyang mga pahayag. Napatunayan ding inosente si De Vries. Noong 2003 pinawalang sala siya ng Korte ng Apela sa kasong panununog at pinalaya. Inilabas ang pinal na ulat ng USTIG Komisyon noong Pebrero 28, 2001. Ang konklusyon ay nagkasala ang mga may-ari ng pabrika ng malulubhang paglabag sa pamamahala ng pyrotechnic na materyales, kagamitan, at paggamit ng hindi angkop na estruktura. Tungkol sa responsibilidad ng lokal at pambansang autoridad, nagmungkahi lang ang komisyon ng mga sunod-sunod na pagpapabuti sa sistema. Noong Abril 2, 2002 hinatulan ng korte sa Netherlands ang mga may-ari ng SE Fireworks ng 6 na buwang kulong dahil sa ilegal na pag-aangkat, bentahan ng paputok, paglabag sa safety code at lisensya sa imbakan. Pinagmulta rin sila ng tig 2,540 bawat isa dahil sa paglabag sa mga regulasyon sa kaligtasan. Dahil nakapaglaan na sila ng 3 buwan sa piitan at nasuspinde ang natitirang sentensya, pinalaya silang malaya. Isang mas mabigat na kaso ng kapabayaan kaugnay ng sunog ang iniwan na. Ilang taon matapos ang trahedya at ang paglilitis, si Paul Van Boutenen, isang kilalang whistleblower, ay nagsagawa ng sariling investigasyon. Una niyang sinabi na mali ang ginawa ng mga inspektor sa investigasyon. Pero kalaunan ay sinabi niyang isa itong malaking pagtatakip ng gobyerno. Batay sa ulat niya, 2 detektib ang nagsabing may problema sa opisyal na investigasyon. Itinanggi ang pahayag pero natanggal pa rin sa trabaho ang mga detektib. Gayunpaman, sinikap ng pamahalaan at lokal na autoridad na tumugon sa sakuna at muling itayo ang Rumbik. Nagbigay ang pamahalaan ng malaking suporta sa muling pagtatayo ng komunidad, habang ang mga autoridad ng Enskede ang namahala sa pagpapatupad ng plano dahil sa kanilang pananagutan sa sakuna. Hindi direktang kasali ang lokal na konseho sa pagdedesisyon, pero ipinasa nila ang gawain sa mga taga-Rumbik. Ang mga pinaka-naapektuhan ang siyang nakapagdesisyon kung ano ang magiging itsura ng komunidad. Nandoon lang ang mga lokal na autoridad para itala ang kanilang opinyon sa dating lokasyon ng pabrika ng paputok na siyang sentro ng sakuna, isang bahagi ng orihinal na semento ng pundasyon ng pabrika na nasira ng pagsabog ay iniwang nakatayo upang sakupin ng kalikasan. Bagaman sinasabi nilang ang panahon ang nagpapagaling ng lahat ng sugat, matagal bago maghilom ang mga trauma ng mga taong nakaligtas sa isa sa pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng Netherlands. Balik sa United States, binago ng trahedya sa Olympic Pipeline ang isang tahimik na sapa at ginawa itong nag-aalimpuyong kaldero ng kamatayan. Isa itong perpektong araw ng tag-init. Sa Whatcom Creek Park, 2 batang lalaki ang naglalaro at nag-i-enjoy sa tabi ng sapa. Ngunit biglang nagbago ang tahimik na buhay ng bayan nang sumiklab ang marahas na apoy at tinupok ang lahat ng madaanan. Pero ano o sino ang nagpasimula ng malupit na pagsabog na ito? Isang bakal na pipeline na pinamamahalaan ng Olympic ang umaabot mula sa mga refinery sa Hilagang Washington hanggang Portland, Oregon. Mahalagang ugat ito sa transportasyon ng gasolina at malayo ang kinokontrol mula Renton. Dito, minomonitor ng mga computer ang daloy ng gasolina, sinusuri ang mga problema at kinokontrol ang presyon para maiwasan ang mga aksidente. Pero sa ilalim ng ibabaw, may mga depekto ito na magdudulot ng isang sakuna sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang ika-10 ng Hunyo na parang ordinaryong araw para sa staff ng control center. Mga 3:15 ng hapon napansin ng isang operator ang error sa computer logs na nagmomonitor ng balbula at daloy ng gasolina sa pipeline. Ito ang unang palatandaan na may mali, pero matapos nilang doblehin ang pag-check, naniwala silang ayos lang ang lahat.
Habang dinadala ang gasolina mula Cherry Point Pumping Station papuntang Tosco Facility, inilipat ng mga controller ito sa terminal sa Harbor Island, Seattle. Isang karaniwang gawain na dapat ay walang aberya. Nasa Bellingham, mga 100 milya ang layo, ninanamnam ng mga lokal ang mainit na Hunyo habang nag-e-enjoy sa katahimikan at ganda ng mga parke, pinalilibutan ng Whatcom Creek Gorge, na dumadaan mismo sa gitna ng lungsod. Ikaalawang huling araw ng pasukan, sina Stephen Jervis at Wade King, parehong 10 taong gulang, ay naglalaro sa pampang ng ilog, isang pamilyar at ligtas nilang lugar. Sa control center ng Renton, hindi tahimik ang lahat. 3:18 ng hapon. Sinimula ng mga operator ang paglilipat, ngunit tumaas ang presyon sa pipeline malapit sa lugar ng paghahatid. Noong una, inisip nilang normal lang ang pagtaas dahil sa karaniwang pagbabago tuwing lipat ng gasolina. Pinagana ng mga controller ang backup na bomba para mapababa ang presyon. Gayunpaman, biglang pumalya ang paglilipat ng gasolina. Nagpatunog ng mga alarma at naging hindi tumutugon ang mga computer, pati na rin ang operating system ay pumalya. Sa mahalagang sandaling ito, mabilis na lumala ang sitwasyon. 3:22 ng hapon, nagsara ang mga bomba dahil sa mataas na presyon. Nahihirapan ang mga taga-kontrol na maintindihan at pamahalaan ang mabilis na pagbabago dahil hindi tumutugon ang sistema. Pagkaraan ng 6 na minuto, dumating ang sakuna. Pumutok ang pipeline sa ilalim ng Whatcom Falls Park, nagpakawala ng 237,000 galon ng gasolina, sapat para punuin ang 15,000 sasakyan. Pagkalipas ng 1 minuto, normal na ang presyon pero nagsara ang pipeline. Sa pagitan ng Cherry Point at Renton, ang mga controller na di alam ang pagsabog ng pipeline ay iniwang parang may sira ang sistema. Itinigil ang paglilipat ng gasolina mula Cherry Point, habang sinusuri ng mga tauhan ang problemadong sitwasyon. Dahil inisip nilang naayos na ang problema, muling sinimulan ng mga controller ang paglilipat mula Cherry Point. Hindi nila alam na mas marami pa silang gasolina na dumadaloy sa tagas. Sa susunod na 40 minuto, patuloy na bumubulwak ang gasolina sa sapa, lalong pinapanganib ang sitwasyon. Bago pumunta sa sapa, nagsulat ng liham ang bagong high school graduate sa kanyang mga magulang para sabihin saan siya pupunta. Nangingisda si Liam Wood gamit ang pamalo sa paborito niyang lugar, malapit sa 2 batang lalaki. Ito na ang huling liham na kanyang may susulat. Bawat minuto, lalong hindi napapansin ang panganib ng mga taong pwedeng pumigil dito. 1 oras matapos ang pagtagas, tumunog sa wakas ang alarma ng leak detection software. Nagbabala sa mga controller sa problema at inutusan silang paandarin ang isa pang pump. Isang empleyado ng kumpanya ang tumawag sa siyam na isang-isang mula sa tulay na tumatawid sa sapa. Nag-ulat ng amoy ng gasolina. Doon lamang nalaman ng control room sa Renton ang tungkol sa pagtagas sa linya siyam na isa-isa. Kung nais kong iulat ang isang pagsabog, Isang malaking usok. Sa mga susunod na minuto, nagkaroon ng sunod-sunod na aksyon. Sinimula ng mga taga-kontrol ng pipeline na isara ang mga balbula para mahiwalay ang naputol na bahagi. Pagkalipas ng 1 minuto, nagsara ng mga kalsada sa paligid ng sapa ang mga pulis at bumbero at tumawag ng hazardous materials team para mag-imbestiga. Patuloy na lumalabas ang gasolina mula sa naputol na bahagi malapit sa planta ng paglilinis ng tubig, kumakalat ito sa agos at sinisipsip ng tubig, kaya nagiging maputi at parang gatas ang dating malinaw na sapa. Dahil sa kontaminasyon ng nakalalasong gasolina, nagsimulang umangat ang mga singaw mula sa tubig, lumilikha ng makapal at nakakabulang usok na bumabalot sa sapa at mga kalapit na lugar. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, talagang dumadaloy ng malaya ang gasolina. Umabot sa taas ng abot tanaw ang mga singaw at parang naging malabo ang buong tanawin sa likod ng sapa. Walang kaalam-alam si Liam sa paparating na panganib, kaya nagpatuloy siya sa pangingisda. Ang mga singaw ng gasolina na mas mabigat sa hangin ay bumaba sa mabababang bahagi ng parke, kabilang ang bangin na kinaroroonan ni Liam. Habang lumalakas ang amoy, lalo siyang nababalot nito at naiipit sa mga pader ng bangin. Hindi siya makaalis sa makapal na usok. Nawala ng malay si Liam, nahulog sa sapa at nalunod. Makikilala lamang ang kanyang katawan sa mga unang oras ng susunod na umaga. 2:30 ng madaling araw. Narinig namin ang mga yapak sa beranda at sa una akala ko siya iyon, pero pulis pala. Kaya sinabi nila sa amin na
Ang ilog ay naging mapanganib dahil may lumulutang na gasolina sa ibabaw na bumubuo ng isang paputok na patong na umaabot hanggang sa agos ng ilog. Mga 70 minuto pagkatapos ng pagputok, naging malinaw na ang bigat ng sitwasyon. Tumawag ang siyam na isa-isa dispatcher sa emergency number ng Olympic para alamin ang pinagmulan ng tagas. Sinabihan sila na alam na ng kumpanya ang sitwasyon at isinara na ang pipeline. Naglabas ng emergency broadcast ang mga istasyon ng radyo. Hinihikayat ang mga tao na lumayo sa sapa at nagsimula ang paglikas sa mga lugar na nasa loob ng 200 talampakan mula rito. Nalalapit na ang panganib, ngunit walang nakakaalam kung gaano na sila kalapit sa kapahamakan. Sa wakas, tumawag na sa siyam na isang-isang ang mga tagapamahala ng pipeline para iulat ang posibleng tagas ng produkto sa Whatcom Creek. Malapit nang mapatunayang malaki ang pagpapaliit ng sitwasyon. Dahil sa pag-agos ng gasolina sa ilog, kahit kaunting apoy ay pwedeng magdulot ng malaking sunog. Samantala, nakakita sina Wade at Stephen ng lumang itinapong posporo. Nanaig ang kanilang kuryosidad, kaya nagsimula silang maglaro nito. Hindi nila alam na may naipong mga usok at tumagas na gasolina sa kanilang paligid. Pinailaw ng mga bata ang posporo at agad itong nagliyab. Sumiklab ang mga singaw ng gasolina kasabay ng malakas na pagsabog. Tumalon agad ang dalawa sa sapa para iligtas ang sarili, ngunit malubha silang napaso. Nagpadala ang pagsabog ng malaking bola ng apoy na umabot sa 2,000 degrees Fahrenheit. Umuugong pababa ang apoy sa sapa papuntang Interstate 5 sa downtown. Mabilis na kumalat ang ilog ng apoy na umabot ng humigit kumulang 15 milya sa kahabaan ng sapa. Ramdam ang epekto sa buong Bellingham. Nilalamon ng apoy ang sapa at makapal na usok ay umaakyat ng 3,000 at 1,000 talampakan sa langit. Kita ito mula sa malalayong lugar. Natagpuan ng mga kapitbahay ang 2 batang lalaki na nakatayo sa pagkabigla at sakit. Ang kanilang mga damit ay natupok ng matinding init. Pagsapit ng 6:30 ng gabi, nakontrol na ng mga bumbero ang malalaking sunog. Nagsimulang luminaw ang kalangitan sa loob ng 1 oras. Ang 2 batang lalaki ay dinala ng helicopter sa isang ospital sa Seattle. Ngunit hindi maganda ang lagay nila habang humuhupa ang apoy. Iniimbestigahan ang sanhi ng sakuna. Natuklasan ng National Transportation Safety Board na ang pagsabog ay resulta ng magkakasunod na pagkakamali, pagkukulang at sistematikong pagkabigo ng tao sa loob ng ilang taon. Hindi lang isang beses na pangyayari. Noong 1974 habang ina-upgrade ang planta ng tubig ng lungsod, hindi sinasadyang natamaan ng mga kontratista ang kalapit na pipeline gamit ang mabibigat na makina. Maliit lang pala ang UP noon at dahil sa di maayos na inspeksyon ng Olympic, hindi ito napansin. Lumipas ang mga taon hanggang huling dekada 90 nang magsagawa ang kumpanya ng inline na inspeksyon na dapat sanay nakakita ng pinsala mula sa naunang paghuhukay. Pero pumalpak sila sa pagsusuri at nagpasya na huwag hukayin at tingnan ang nasirang bahagi. Bago pa mangyari ang sakuna, naglulunsad ang kumpanya ng bagong pasilidad malapit doon na lalo pang nagdagdag ng mga problema. Ang balbula na pumipigil sa daloy sa tubo ay patuloy na kusang nagsasara. Nagdulot ito ng mga problema sa presyon at operasyon. Pero kahit paulit-ulit itong nangyayari, wala silang ginawa. Sa kabila ng mga halatang problemang ito, nagbulag-bulagan sila hanggang sa sumabog ang tubo at matapos bilangin ang lahat ng pagkalugi, talagang napakasaklap ng naging resulta ng sakuna. Wasak ang ekosistema ng sapa dahil sa sunog na tumupok sa 26 na ektarya, sinunog ang lupa at pinausukan ang tubig. Namatay lahat ng buhay tubig sa ibaba ng lugar ng pagsabog, pati mahigit 10,000 isda at 3,000 ibon at maliliit na hayop. Namatay din ang mga otter, beaver at mga pulang buntot na lawin. Nasira ng pagsabog ang planta ng paglilinis ng tubig sa Bellingham at nagdulot ng dolyar, 58 milyon na pinsala sa mga kalapit na ari-arian. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang mga bata. Namatay si Wade kinabukasan matapos ang sakuna. At sumunod si Stephen makalipas ng kaunti. Mahilig ang anak ko sa baseball at ayokong magdusa siya kaya sinabi ko sa kanya may laro ng baseball na nagaganap sa langit. Hindi ba niya narinig ang kaliwete na nakatagong catcher? Sa di inaasahang pagkakataon, naging bayani ang mga lalaki nang hindi nila alam. May isang ambagay na magpapasabog sa mga usok na iyon at magdudulot ng apoy. At dahil nangyari ito sa isang lugar na halos walang tao, mas kaunti ang naging pinsala sa mga tao sa tingin ko.
Mas malala sana ang naging epekto kung nagpatuloy pa ang usok ng mga gas hanggang sa Bellingham Bay. Nakakagulat dahil sa kabila ng malakas na pagsabog at sunog, wala nang nadagdag na namatay at kakaunti lang ang naiulat na nasugatan. Malinaw na maiiwasan sana ang insidente sa maraming pagkakataon at magkakaroon ito ng malalaking legal na kahihinatnan. 2 empleyado ng Olimpiko ang nakulong sa isang makasaysayang hakbang dahil sa pagkakasangkot nila. Kinasuhan ang kumpanya ng higit $100 milyong sa multa at gastos. Bukod dito, tumanggap ng $75 milyon ang pamilya ng 2 batang namatay sa maling pagkamatay. Kasabay nito, nag-areglo ang pamilya ni Liam sa isang kaso para sa di isiniwalat na halaga. Ang trahedya ay nagbunsod ng mga pagbabago sa mga regulasyon sa kaligtasan at ang pagtatatag ng Pipeline Safety Trust. Matapos ang pagsabog, tumigil ang Olympic sa operasyon. Nananatiling sarado ang linya ng 20 buwan, pinakamahabang pagsasara ng pipeline sa kasaysayan ng United States matapos ang isang insidente. Pero sa mahigit 3,000 at 1,000 milya ng mga linya ng likidong gasolina na naglalagos sa buong Amerika at sa kasaysayan ng kapabayaan ng mga kumpanya at pagkakamali ng tao, ang tanong ay hindi kung mauulit pa ang ganitong insidente, kundi kailan. Ipinakita ng trahedya ng Olympic ang kapabayaan. Pero ibinunyag ng pagsabog sa Philips na isang buong kumpanya ang nagsusugal sa buhay ng lokal na komunidad. Ang tumatagas na balbula ang nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon at naglabas ng matinding apoy sa planta ng Philips Chemical. Ngayon ay Oktubre 23, 1989. Nagsasagawa ng regular maintenance ang mga manggagawa sa Reactor 6 ng Houston Chemical Complex. Hindi ito komplikadong proseso, pero kailangan pa rin ng pag-iingat. Ang high-pressure reactor ay puno ng halo-halong madaling magliyab na materyales. Walang puwang para sa pagkakamali. Hakbang-hakbang, sinusunod ng mga manggagawa ang maintenance procedure. Biglang, isang napakalakas na huni ang bumalot sa hangin habang marahas na inilalabas ng reactor ang lahat ng laman nito sa bakuran ng pabrika. Tinatabunan ang lahat ng bagay ng ulap ng nasusunog na singaw. Batid ng mga manggagawa na konting spark lang ay puputok na ang lahat, kaya nagsitakbuhan sila. 2 minuto ang lumipas. Isang seismic center sa Houston ang nagtala ng malakas na pagyanig sa ibabaw ng compound ng Pasadena. Umangat sa himpapawid ang malaking itim na ulap ng usok. Isa itong ganap na sakuna na dulot ng isang maling galaw. Matatagpuan ang complex ng kemikal sa abalang industrial na lugar sa tabi ng Buffalo Bayou. Pagmamay-ari ito ng kumpanyang Phillips Petroleum at may ilang mga planta sa loob ng lugar. Lahat ng ito, kabilang ang Planta 5 kung saan naganap ang aksidente, ay mga high-tech na pasilidad na may mahigpit na mga pamamaraan sa operasyon at istriktong mga panuntunan sa kaligtasan. Ayon sa dyaryo, kahit paano. Ayon sa mga ulat, kilala ang kumpanya sa pagkuha ng mga subcontractor at mas hindi sanay na manggagawa kaysa sa sarili nilang empleyado. Ang mga manggagawang ito ay kumikita ng 65% ng sahod ng empleyado ni Philips at walang benepisyong gaya ng insurance o pensyon. Pero may kapalit ito. Noong araw ng sakuna, inatasan ang grupo ng manggagawa na mag-maintenance sa Reactor 6. Ang reactor ay gumagawa ng high-density polyethylene o high-density polyethylene, isang material na ginagamit sa paggawa ng mga plastik na bote at lalagyan. Ang 150 talampakang estruktura ay tinatawag na loop reactor. Sa loob ng reactor, pinainit hanggang 230 degrees Fahrenheit ang halo ng ethylene, isobutane, hydrogen at hexene. Ang mga materyales na ito ay nagre-react sa isa't isa sa presyong 6 na raan psi at lumilikha ng mga high-density polyethylene particle. Bumaba at namuo ang mga particle sa 6 na settling legs. Dinadala ng mga tubong ito ang high-density polyethylene sa tangke para sa dagdag na pagproseso. Sa proseso, unti-unting bumabara ang mga particle sa settling legs na kailangang linisin ng mano-mano. Ginagawa ito nang hindi pinapatigil ang proseso. Sa loob ng reaktor, isang espesyal na disenyo ng balbula ang ginamit upang ihiwalay ang mga tubo mula sa reaktor. Hindi sinimulan ang pagtanggal ng bara hanggang sa mabarahan ang 6 na leggings noong Linggo, Oktubre, 21 araw bago ang sakuna. Sinimulan ng empleyado ang paglilinis ayon sa plano. Matapos matiyak na pula na ang indicator ng pagkasara, isinara nila ang balbula at tinanggal ang 2 hose ng hangin na kumokontrol dito. Sa huli, nilagyan nila ito ng kandado
para matiyak na walang reaktor na dadaloy sa leggings. Habang nililinis, ang susunod na hakbang ay buksan ang pangalawang balbula sa ilalim ng legging at alisin ang plastik na himulmol. Pero iniwan ang proseso para tapusin sa susunod na linggo. Dahil sa iba pang prioridad sa trabaho, maaaring itanong kung naiwasan sana ang sakuna kung iba ang naging prioridad ng mga gawain. Kinailangan ng investigasyon para malaman ang sumunod na nangyari. Noong Lunes, Oktubre 23, 79% ng laman ng reaktor, mga 85,000 libra ay nailabas sa atmosfera. Sa isang segundo, kumalat ang mapanganib at madaling magliyab na ulap ng gas sa lugar. Isang babalang tunog ang tumunog at ang mga manggagawa sa buong planta ay nagmadaling lumikas. Sa malas, kulang ang oras. Sa loob ng 2 minuto, narating ng ulap ang isang pinagmumulan ng apoy at sumabog ito ng napakalakas. Yumanig ang pagsabog sa buong industrial park at binagsakan ito ng malalaking tipak ng bakal. Lumilipad ang mga bakal doon at sumasabog ito. Naramdaman mo ba ang impact? Tinangay ako ng mga 30 talampakan at basta na lang akong tumayo at nagsimulang tumakbo. Tumakbo ako, tumalon sa bakod at diretsong dumaan sa pastulan. Ang pagsabog sa planta ng Philips ay kasing lakas ng 24 na tonelada ng trinitrotoluene at nagtala ng 3.5 sa Richter scale. Ang unang pagsabog ang naging sanhi ng sunog sa buong planta. Sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, umabot ang apoy sa 20,000 galon na tangke ng isubutane at nagdulot ng isa pang malakas na pagsabog. Lalong lumala ang sitwasyon nang sumabog pa ang isa pang polyethylene reactor. 25 hanggang 45 minuto matapos ang unang pagsabog. Habang nagkakagulo, maaaring nagkaroon pa ng 3 karagdagang pagsabog. Unang rumesponde ang Philips Company Fire Brigade, kasunod agad ng mga bombero mula sa Channel Industries Mutual Aid Association. Pagdating nila, agad nilang napagtanto na mahirap ang trabahong haharapin nila. Hindi lang nagngangalit at hindi makontrol ang apoy, kundi nasira rin ng pagsabog ang malaking bahagi ng sistema ng tubig sa pag-apula. Kinailangan ng mga bombero na gumamit ng alternatibong pinagkukunan ng tubig tulad ng cooling tower, water main mula sa katabing planta, settling ponds at maging ang ship channel. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, naging hamon pa rin para sa mga rumesponde ang matinding apoy at napakaraming gasolina. Sa wakas, matapos ang 10 oras na laban, naapula ang apoy ng pinagsamang puwersa ng fire engine, Philips foam trucks, at brigada mula sa kalapit na planta at lokal na departamento. Sa panahong ito, halos hindi naging practical ang mga operasyon ng search and rescue. Kinabukasan, pumasok ang mga empleyado ng Philips sa planta para tiyaking ligtas na para sa search and rescue teams. Kahit na nakontrol na ang apoy, may panganib pa rin ng karagdagang pagsabog at pagbagsak ng mga estruktura. Unang pumasok sa lugar ang mga opisyal ng Occupational Safety and Health Administration para mangolekta at magpreserba ng ebidensya. Hindi lang nila natuklasan ang maraming pagkukulang sa planta, kundi napatunayan ding alam na ng mga opisyal ang mga ito bago pa man. Matapos ang pagsusuri, lumitaw ang posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maintenance. Inalis ang lockout device sa itaas na balbula ng settling leg bilang 4. Nang ikabit ng mga manggagawa ang mga air hose na nagkokontrol sa balbula, aksidenteng nabuksan ito at tumagas ang laman ng reaktor sa settling leg. Napatunayan ng investigasyon na malaki ang depekto sa disenyo ng sistema, pareho ang air supply at discharge hoses ng itaas na balbula. Dahil dito, nagkamali ang mga manggagawa at nakakabit nila ang hoses ng baligtad. Kahit na ipinapakita ng indicator na sarado, maaaring bukas pa rin talaga ang balbula. Ang pagsabog at sunog ay pumatay sa 22 manggagawa ng planta at isa pang empleyado ang namatay sa ospital. Lahat ng mga biktima ay natagpuan sa loob ng 250 talampakan mula sa reaktor 6 kung saan tumagas ang gas. Ayon sa ulat sa Pangulo, may dagdag na 130 nasugatan sa aksidente. 35 manggagawa ang naospital, kung saan 5 sa kanila ay may mga sugat na nagbabanta sa kanilang buhay. Walang nasaktan sa mahigit 100 tauhan kahit naharangan sila ng apoy. Sila ay nailigtas ng mga bangka ng United States Coast Guard at ng Houston Fire Department. Ang Philips Petroleum ay nagkaroon ng $715 milyon, PE 100 at 73 bilyon na pinsala sa ari-arian at 700 milyon
pangpagkawala ng kita. Natuklasan ng Occupational Safety and Health Administration sa konklusyon ng imbestigasyon na may matinding paglabag sa mga itinatag at malinaw na pamamaraan na nagdulot ng kondisyong nagpasimula ng pagtagas at pagsabog. Sinadya ng Philips na baliwalain ang sarili nilang patakaran sa kaligtasan at karaniwang gawain sa industriya. Halimbawa, sa planta sa Pasadena, nagpatupad ang kumpanya ng pamamaraang walang backup na protection. Natuklasan din ng Occupational Safety and Health Administration na pwedeng ikabit ang actuator air mechanism kahit may maintenance at posibleng may aksidenteng o sinadyang magbukas ng balbula. Bukod dito, inakusahan si Philips ng kakulangan sa paghihiwalay ng mga gusali at planta na nagdulot ng maraming sugatan at namatay. Ipinaliwanag ni kalihim ng paggawa ng United States Elizabeth Dole na walang sapat na espasyo ang mga manggagawa para sa epektibong paglikas. Pinalala ang trahedya dahil malinaw na maiiwasan sana ang pagsabog kung sinunod ang safety procedures. Natuklasan ng Occupational Safety and Health Administration ang mga internal na dokumento ng Philips na nananawagan ng mga hakbang para maitama ang sitwasyon, ngunit karamihan dito ay hindi pinansin. Binigyang diin niya na ang Philips at ibang kumpanya sa larangan ay kumukuha ng hindi ganoon kasanayang subcontractor para sa mga mapanganib na operasyon. Nagresulta ito sa mga nakamamatay na kahihinatnan. 2 buwan bago ang sakuna, binuksan ng mga subcontractor ang ilang tubo papunta sa isang tangke nang hindi inihiwalay ang linya. Dahil dito, lumabas ang nasusunog na solvent sa katabing lugar, nagliyab, at sinunog ang 4 na manggagawa, 2 ang namatay. Sa isang pagkakataon, iminungkahi ng mga subcontractor sa operator ng planta na gamitin ang presyon ng reaktor para linisin ang baradong balbula, isang paraang maaaring magdulot ng sakuna. Sa huli, inakusahan ng Occupational Safety and Health Administration ang kumpaniyang petrolyo ng Philips ng 500 at 66 sinadyang at 9 na seryosong paglabag na may kabuuang multa na 57 milyon. Bilang tugon sa ulat, pumayag ang kumpanyang petrolyo ng Philips na magbayad ng 4 na milyon na multa at upang ipatupad ang mga iminungkahing proseso ng pamamahala sa kaligtasan ng Occupational Safety and Health Administration sa lahat ng pasilidad ng kumpanya. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Occupational Safety and Health Administration na tanggalin ang sinadyang paglalarawan sa mga paglabag. Ang pamantayan sa kaligtasan ng Occupational Safety and Health Administration ay nailathala sa Code of Federal Regulations noong 1900. Naraan 73 taon matapos ang sakuna at binago nito ang proseso ng kaligtasan, disenyo at pagpapatakbo sa industriya ng petrochemical. Dahil dito, ang Philips Houston Chemical Complex sa Pasadena, tulad ng ibang kaparehong planta sa bansa, ay naging mas ligtas na lugar ng trabaho. Ngunit noong 1979 ang planta ay naging lugar ng isa pang pagsabog at sunog na kumitil sa buhay ng 2 kontratista na nasunog hanggang mamatay. Dahil sa tunaw na plastik na 500 degree Fahrenheit, may sumunod pang pagsabog noong sumunod na taon na nagdulot ng pagkamatay. Matapos ang lahat ng sakunang nangyari sa kumpanya, tila nanatiling walang saysay ang kaligtasan ng mga manggagawa. Hindi tulad ng malinaw na pinagmulan ng pagsabog sa Texas, iniwan ng mga pagsabog sa Hutchinson ang buong bayan na nagtataka kung saan muling tatama ang susunod na nakamamatay na pagsabog. 10:45 ng umaga. Ang isang karaniwang umaga ay biglang naging kaguluhan. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa isang tindahan sa downtown. Napakalakas ng puwersa nito na winasak nito ang halos kalahating blok ng mga negosyo. Nagkalat ng bubog at mga debris sa mga hindi inaasahang naglalakad sa kalsada. Ngunit ito pa lamang ang simula. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang pangalawang beses sa tindahan ni Woody, malapit sa unang pagsabog. Kumalat ang apoy at takot sa buong maliit na bayan, kaya't lahat, pati na ang National Aeronautics and Space Administration ay naging interesado na malaman ang dahilan ng pagsabog. Ang Hutchinson, Kansas, na nasa tabi ng Ilog, Arkansas, ay tinatawag na lungsod ng asin dahil sa mga makasaysayang minahan ng asin at may populasyong mahigit 40,000. Ang Hutch, tawag ng mga lokal, ay umuunlad dahil sa likas na yaman tulad ng matigas na trigo at langis. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, may nagkukubling panganib. Karaniwan lang ang araw ng Enero, 17, tulad ng iba abala ang mga tao sa kanilang pangkaraniwang gawain sa umaga.
Walang kakaiba hanggang sa makatanggap ng tawag ang mga bumbero. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa downtown, hindi pa alam ang sanhi. Habang nagmamadali silang pumunta roon, sinalubong sila ng eksena ng pagkawasak. Apoy, galit, nagkalat na debris, at nagkakagulong tao. Mag-ingat sa bubog mula sa nabasag na bintana ng tindahan na nagkalat saan man tumingin. Ang huling naaalala ko ay parang may ugong na parang kulog. At nung tumingin ako pataas, bumabagsak na lahat ng mga tiles sa kisame. Usok at apoy ang lumalabas sa likod ng dekorasyon na tindahan, nagpapadilim ng langit dahil sa makakapal na ulap. Mabilis dumating ang mga bumbero. Agad nilang inilagay ang hagdan at binomba ng malakas na tubig ang apoy. Sa una, inakala nilang sirang linya ng gas ang sanhi ng sunog, kaya agad nilang pinatay ang supply. Ngunit patuloy pa ring nagngangalit ang apoy. Napagtanto ng mga emergency personnel na hindi lokal ang pinagmumulan ng gas at mas nakakabahala, wala silang kontrol dito. Kahit abon na lang ang natira mula sa pinagsabugan, kinailangan ng aminin ng mga bumbero ang kanilang pagkatalo. Sa kabutihang palad, bahagya lang ang mga sugat pero malawak ang pinsala sa mga ari-arian. Pagkatapos, habang lumalalim ang dapit hapon, may mas kakaibang nangyari. Biglang sumabog ang mga geyser ng natural na gas at alat na tubig sa Hutchinson, na ang ilan ay umaabot ng 30 talampakan taas. Nasa silangang bahagi ng bayan ang karamihan sa mga ito, ilang milya mula sa unang pagsabog. 2 sa mga geyser na ito ay nasusunog na ngayon. Nagkakagulo ang mga opisyal ng lungsod at nagmamadaling maghanap ng sagot nang matuklasan ng mga kontratista ang pinagmulan ng mapanganib na geyser. Noong 1800s, natuklasan sa pagsubaybay sa industrial na nakaraan ni Hutchinson ang malalaking deposito ng asin sa ilalim ng lupa na nagpasimula ng industriya ng asin sa rehiyon. Gumamit ang mga minero ng solution mining para makuha ang asin sa pamamagitan ng pagbabarena ng malalalim na balon. Pagkatapos, nag-inject sila ng tubig sa mga balon na ito upang tunawin ang asin. Ang solusyon ng alat na iyon ay pagkatapos pinaakyat pabalik sa ibabaw at pinino. Habang lumawak ang pagmimina, nakalikha ito ng maraming malalaking kuweba sa ilalim ng lupa. Pero habang lumilipas ang panahon at lumipat o tumigil ang mga operasyon ng pagmimina, marami sa mga balon na ito ay basta na lang pinabayaan. Simula noon, naging ilan sa pinaka-secure na pasilidad ng imbakan sa bansa ang mga guwang na anyo ng asin. Dito itinatago ng Hollywood ang makasaysayang artipakto, gaya ng orihinal na pelikula ng Star Wars at The Wizard of Oz. Pero bukod sa mga memorabilia, nag-iimbak din sila ng mas mapanganib na bagay. Bilyon-bilyong cubic feet ng natural gas habang nagmamadali ang lungsod na maghanap ng sagot kung paano labanan ang mga tagas ng gas. Muling tumama ang sakuna kinabukasan. Sa pagkakataong ito, isang pagsabog ang yumanig sa isang mobile home park sa silangang bahagi ng bayan. Ang gas ay unti-unting pumapasok sa isa sa mga trailer at ang palibot na inilagay para insulasyon ng bahay ay hindi sinasadyang nakulong ito sa loob. Nang may nagsimulang magluto, sumiklab ang gas na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na kumitil sa buhay ng isang matandang mag-asawa. Pagsapit ng gabi, ang bayan ay lubusang nalugmok sa krisis. Parang ang mismong lupa ay bumaliktad laban sa Hutchinson. Kaya't lahat ay nabalot ng takot, hindi alam kung saan o kailan muling sasabog. Inilikas ng emergency teams ang halos 200 bahay at 40 negosyo sa apektadong lugar. Umalis ang mga residente sa bahay nila na ang suot lang ang dala, hindi tiyak kung kailan o makakabalik pa sila. Ngunit pati ang paglikas ay naging mahirap. Naglikha rin ang mga pagsabog ng mga sinkhole sa buong lugar at itinigil ang operasyon ng tren upang maiwasang magalaw ang gas. Bawat sandali ay parang bombang maaaring sumabog kahit kailan, lalo na sa mga opisyal. Sinusubukang tukuyin ang pinagmumulan ng mga tagas ng gas. Agad na tumutok ang mga investigador sa isang lugar na 7 milya hilagang kanluran ng Hutchinson, ang Yagi Storage Field. Binuksan ito noong dekada 80 para mag-imbak ng propane gas sa malalalim na balong may bakal na lining. Nang nagkaproblema sa pananalapi at isinara ito, bahagyang tinakpan ng semento ang mga balon para maiwasan ang pagtagas. Pagkatapos, noong unang bahagi ng dekada 90, kinuha ng Kansas Gas Service ang pasilidad. Muling binuksan nila ang mga kuweba at ginawang imbakan ng natural na gas mula sa dating imbakan ng propane. Simula noon, malaki na ang pag-unlad ng pasilidad. Kaya nitong mag-imbak ng natural gas na sapat para painitin ang 50,000 bahay sa isang taon. Pero may kaakibat na panganib ang ganitong kasopistikadong operasyon.
Noong araw ng sakuna, mga 15 minuto matapos ang unang pagsabog, napansin ng mga teknisyan sa Yagi ang biglang bagsak ng presyon sa isang imbakan ng balon. Habang sinusuri nila ang mga tala ng presyon, nadiskubre nilang nakakabahala na may tagas na pala ang balon sa mababang antas sa loob ng hindi bababa sa 3 araw. Noong nire-refill ang kuweba noong Enero, 14 napansin ng mga teknisyan ang bahagyang pagbaba ng presyon, pero inakala nilang normal lang ito dahil sa paglamig at pagkondensa ng gas. Kaya patuloy lang silang nagbomba ng mas maraming gas. Mga 80 milyong cubic feet sa loob ng susunod na 2 araw. Katumbas iyon ng kapasidad ng mga 12 malalaking gas carrier. Isang araw matapos ang mga pagsabog, sinabi ng mga may-ari na KGA sa mga opisyal ng lungsod ang tungkol sa tagas nang mapagtanto nilang ito ay kasabay ng oras ng mga pagsabog at sunog sa Hutchinson. Nagpadala agad ang kumpanya ng 100 manggagawa para maghahanap ng tagas ng gas sa lungsod. Inikot nila ang mga bahay at kalsada gamit ang handheld at truck-mounted sniffer device para hanapin ang bakas ng gas. Sa paghuhukay sa guho ng basement ng tindahan ni Woody, natuklasan ang isang nakalimutang balon ng Brin. Ang balon ay hinukay para sa hotel spa upang magbomba ng mainit at mineral-rich na maalat na tubig na may kilalang benepisyong nakagagamot. Habang lumalala ang krisis, tinawag ang Kansas Geological Survey upang tumulong sa investigasyon. Agad silang kumuha ng soil sample, nagsagawa ng survey at sinukat ang inilalabas na gas. Layunin nilang tukuyin ang pinagmula ng tagas at maintindihan kung paano nakalayo ang gas. Bumalik sila sa Yagi storage field dahil dito. Gumamit sila ng thermal imaging para makita ang init mula sa tumatagas na gas at ground penetrating radar o tamper trucks para imapa ang ilalim ng lupa. Nagpapadala ang vibrating plate ng seismic waves sa lupa para makabuo ng larawan ng mga bato sa ilalim. Gaya ng medical na ultrasound, nakatulong ang pamamaraang ito upang ipakita ang posibleng daanan ng gas. Dahil sa pagkilala sa pagiging komplikado ng sitwasyon, tinawag ang National Aeronautics and Space Administration para tumulong. Gamit ang kakayahan nitong thermal imaging, nagsagawa ang National Aeronautics and Space Administration ng mga aerial survey sa Hutchinson at mga kalapit na lugar. Ipinakita ng mga high-resolution na larawan ang mga hotspot, pati na rin ang mga tagas ng gas na hindi nakikita mula sa lupa. Pero hindi doon tumigil ang National Aeronautics and Space Administration. Gumamit din ito ng radar mula sa eroplano at satellite para subaybayan ang paggalaw ng lupa at matukoy ang sinkhole. Naglagay sila ng sensor para matukoy ang bakas ng methane. Ang mga natuklasan ng 2 ahensya ay parehong nakapagbibigay liwanag at nakakabahala. Ang gas ay gumagalaw sa ilalim ng lupa, sa mga lumang minahan ng asin at mga balon. Ang network ng mga daanang ito, papunta sa ibabaw ang dahilan kung bakit napakahirap pigilan ang mga tagas. Ang pinakamainam na solusyon ay gumawa ng vent well para makontrol ang paglabas ng gas. Kaya, nag-drill ang mga manggagawa ng sunod-sunod na balon sa mga estratehikong lugar sa tabi ng tagas ng gas. Pagkatapos, kinontrol nila ang gas sa taas sa pamamagitan ng pagsunog. Mas ligtas ito kaysa hayaang maipon ang gas at malagay sa panganib ng karagdagang pagsabog. Habang umuusad ang investigasyon, naging malinaw kung paano nakatakas ang gas sa simula pa lang. Kinuha ng kagawaran ng agrikultura at sustenableng pag-unlad ang Yagi pasilidad. Kinailangan nilang buksan ulit ang mga kuweba, kaya binutas nila ang mga konkretong takip na nagselyo sa mga balon noon. Pinaniniwala ang tumama ang drill bit sa isang piraso ng metal na nagdulot ng pinsala sa casing ng balon S1. Ayon sa geological consultant, ang loob ng kuweba sa video ay parang kutsilyo sa kusina na pumuputol ng lata. Umakyat ang pressurized gas sa mas matataas na geological na patong, kumalat sa lahat ng direksyon, at sumingaw sa mga abandonadong balon ng Brin. Iyon ang magpapaliwanag sa mga saltwater gas geyser sa paligid ng lungsod. Inabot ng mahigit 1 buwan bago natupok ng mga flare ang tinatayang 143 milyong cubic feet ng gas na tumakas mula sa imbakan. Nakontamina ang lupa at tubig dahil sa pagsabog at mga kemikal na ginamit sa pag-apula ng apoy. Nagdulot ito ng pangmatagalang panganib, polusyon sa hangin mula sa nasusunog na gas, methane at usok na nakaapekto sa kalusugan ng mga residente ng ilang linggo. Muling sinuri ang mga hakbang sa kaligtasan bilang tugon. Isinagawa rin ni Danegish Iseman Nabawai ang regular na pagsusuri ng tubig, lupa at hangin para sa mga apektadong residente. Saka pa lang nagsisimula ang kanilang mga laban. Ang unang pagsabog ay sumira sa 2 negosyo at napinsala ang 26 pang iba.
Ilang malalaking kaso ang isinampa laban sa magulang ng KGAS na One Oak Incorporated at mga subsidyary nito. Ang may-ari ng nasirang negosyo ay tumanggap ng $500 at 25 milyon at 5 milyon naman ang ibinigay sa mga residente bilang danyos sa class action lawsuit. Nagkasundo rin sa multimilyong dolyar na kaso sa labas ng korte ang pamilya ng mag-asawang namatay sa mobile park. Para sa mga residente ng Hutchinson, mahaba at mahirap ang daan patungo sa pagbangon. Ang mga pagsabog noong 2000 at isa sa Hutchinson ay tuluyang nagbago sa itsura ng bayan. Ipinakita na minsan ang pinakamalalaking banta ay yaong hindi natin nakikita. Mula sa isang pagsabog sa lungsod hanggang sa isa pa. Ang kilalang pagsabog sa Beirut ang naging pinakamalaking hindi nuklear na pagsabog sa kasaysayan nitong mga nakaraang taon. Ang dating pinakamagandang araw sa buhay ni Isra Zablani ay naging bangungot habang nagpapakuha siya ng larawan para sa kasal. Sa Saifi Square ng Beirut, isang napakalakas na pagsabog ang sumira sa buong lungsod. Bago mag-6 ng gabi, noong Agosto 4, 2020, nagkaroon ng malakas na sunog sa isang bodega sa pantalan ng Beirut, Lebanon. Pagkatapos noon, lumipad ang mga spark mula sa welding habang inaayos nila ang butas sa pader. 9 na bumbero at isang paramedic ang ipinadala sa lugar. Ngunit wala silang ideya kung gaano kalaki ang tunay na sakuna. Ang una nilang akala ay may mga paputok sa loob ng hangar. Ngunit nang mag-ulat sila pabalik sa command center, sinabi ng team sa hepe ng bumbero na may kakaiba. Pagkatapos, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa baybayin ng kabisera ng Lebanon. Ang pagsabog ay pumatay ng 200 at 18 katao at nasugatan pa ang 7,000 iba pa. 100,000 tao ang nawalan ng tirahan. Ang hangar 12 ay hindi lang paputok ang laman, kundi naglalaman din ito ng mahigit 2,750 tonelada ng napakadelikadong ammonium nitrate. Alas 6:07 ng gabi. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimulang maglabas ng makakapal na usok at abo mula sa bubong ng gusali ang sunog sa bodega. Sinundan ito ng isang biglang liwanag at pag-ulan ng maliliit na apoy na parang mga paputok. Makalipas ang wala pang 1 minuto, isang malakas na pagsabog ang sumiklab. Naglabas ng maliwanag na bola ng apoy at isang shockwave na mas mabilis pa sa tunog. Sumalanta ito sa downtown ng Beirut at sa mga video sa social media, makikita ang isang puting dome na bumalot sa malaking bahagi ng lungsod. Sa madaling salita, na puwersang lumabas ang singaw ng tubig sa hangin dahil sa shockwave. Sinundan ito ng pulang kayumangging usok at abo. Sumang-ayon ang mga eksperto, kalaunan na ang pulang kayumangging usok na ito ang pinakamalakas na palatandaan ng pagsabog ng ammonium nitrate. Pinabasag ng shockwave ang mga bintana sa Beirut Airport Terminal, 5 milya mula sa pantalan. Napakalakas ng pagsabog na narinig ito hanggang Cyprus, mga 125 milya ang layo sa kabila ng Mediterranean. Inihambing ng seismologist ng United States Geological Survey ang lakas ng pagsabog sa lindol na 3 tuldok 3 magnitude. Sa katunayan, napakalakas talaga nito na. Ayon sa grupo mula Universidad ng Sheffield, ang pagsabog ay katumbas ng 1,500 tonelada ng trinitrotoluene. Halos 1/10 ng tindi ng nuclear bomb na sumabog sa Hiroshima. Nawasak ang mga estruktura sa sentro ng pagsabog, pati na ang mga kalapit na bodega at grain silo na may 15,000 toneladang butil. Ilang barko sa pantalan ang natangay palabas ng tubig at nasira dahil sa pagsabog, kabilang na ang 5 star na Orient Queen. Tumaob ang 373 talampakang barko dahil sa malakas na pagsabog na ikinasawi ng 2 tripulante. Lumikha rin ito ng isang hukay sa lupa na may lapad na 400 at 60 talampakan na agad na puno ng tubig dagat. Winasak ang hangar 12 at karamihan sa mahahalagang infrastruktura ng pantalan. Ang napakalakas na pagsabog na may radius na humigit kumulang 185 milya ay pinaniniwala ang isa sa pinakamalalaking pagsabog na hindi nukleyar na naitala hanggang ngayon. Ang mga kalsada ng Beirut ay litaw na puno ng karahasan at pagkawasak. Maraming mga gusali sa kalapit na lugar at hilagang distrito ng negosyo. Pati na rin ang distrito ng mga nightclub ay nawasak. Nakahandusay at baluktot ang mga nabunot na puno, natumbang sasakyan
at gumuho na bubong at metal na istruktura. Dahil sa pagsabog, nawalan ng kuryente dahil sa malakas na pagsabog na nagdulot ng isa pang matinding dagok sa mga pagsisikap ng pagsagip. Ayon sa mga ulat, dahil sa matinding pinsala, ginamit ng militar ang mga bulldozer para linisin ang kalsada para sa bumbero at ambulansya. Dahil sa dami ng mga sugatan mula sa pagsabog, labis na nabigatan ang mga ospital at napilitan silang tumanggi sa ilan. Ayon sa World Health Organization, ilang ospital ang nawasak dahil sa pagsabog at hindi bababa sa 20 pang mga pasilidad pangkalusugan ang matinding nasira. Marami sa mga nasugatan ay ginamot dahil sa pinsala sa itaas na bahagi ng katawan mula sa nabasag na salamin. Ang ospital ni San Jorge na matatagpuan wala pang 1 milya mula sa pinangyarihan ng pagsabog ay nawasak din, ngunit patuloy pa ring ginagamot ang mga tao sa wasak na bangketa sa labas. Ang iba pang mga nasirang sentrong medikal ay nagpatuloy sa pagbibigay ng pangangalaga sa mga tao sa mga paradahan ng sasakyan gamit ang flashlight. Habang dumarami ang bilang ng mga nasaktan sa pagsabog, marami pang mga sugatan ang kinailangang tanggihan dahil sa kakulangan ng kapasidad. Ayon sa ulat, higit 20,000 kabahayan ang nasira sa pagsabog. Pinaniniwala ang marami sa mga nawala ng tirahan ay nakahanap ng masisilungan sa tulong ng mga ahensya gaya ng Lebanese Red Cross sa kabutihang loob ng kapwa Lebanese, pati na rin sa mga kaibigan at pamilya. Gayunpaman, malawakang binatikos ang estado dahil sa kawalan nito ng aksyon pagdating sa mga inisyatiba ng tulong para sa mga biktima ng sakuna. Nagkaroon ng mga protesta sa lungsod ilang araw matapos ang pagsabog na kinokondena ang kakulangan ng tugon ng gobyerno. Umabot ng mahigit 7 oras ang sunog, binalot ng makapal na itim na usok ang buong lungsod. Pinuno nito ang hangin ng amoy asupre at sunog na goma na dulot ng napakaraming nitrogen oxide na nailabas mula sa pagsabog ng ammonium nitrate. Ayon sa mga ulat, ang bodega ay ginamit na imbakan ng mga galon ng langis, kerosene at hydrochloric acid, 5 milyang fuse na nakapulupot sa mga kahoy na spool at tinatayang 15 tonelada ng paputok, isang perpektong bagyong naghihintay lang mangyari. Gayunpaman, sa kabila ng napakadelikadong mga gamit, ang bodega ay may sira-sirang kable ng kuryente, walang smoke alarm at wala pang sprinkler system. Pero ang Hangar 12 ay naglalaman din ng isang mapanganib na lihim. 2,750 tonelada ng ammonium nitrate na basta-basta lang itinambak sa mga sako mula pa noong 2013. Ang ammonium nitrate ay medyo mura lang bilhin. Karaniwan itong ginagamit sa sektor ng agrikultura bilang pataba at sa sektor ng pagmimina bilang pampasabog para sa quarrying. Ilang pag-atake ng terorista ang gumamit ng kemikal na ito, kabilang na ang pambobomba ni Timothy McVeigh noong 1975 sa Oklahoma City Federal Building at ang pambobomba ng Irish Republican Army noong 1970 sa London. Ang tanong sa isipan ng lahat ay, bakit napakaraming ammonium nitrate ang nakaimbak malapit sa mga tirahan sa paligid ng Beirut, kung saan tinatayang 10,000 katao ang nakatira? 1 milya lang mula sa bodega? At sino ang dapat sisihin sa pagkawasak? Noong 2013, isang barkong pag-aari ng negosyanteng Ruso mula Georgia papuntang Mozambique ang tumigil sa Beirut matapos mahigit 1 buwang paglalakbay. Ang barkong Rosas Merchant ay may kargang 2,700 at 50 tonelada ng ammonium nitrate nang ito ay dumaong sa Beirut, di umano'y dahil sa mga teknikal na problema. Pero hindi na muling nakaalis ang barko sa pantalan, ayon sa dating kapitan ng barko. Ang may-ari ay dumaranas ng mga problemang pinansyal at umaasang makakakuha ng kargamento sa Lebanon upang kumita pa ng dagdag na pera bago tumuloy sa Mozambique. Ngunit masyadong mabigat ang karagdagang karga at tumanggi ang mga tripulante na isakay ito. Dahil dito, naging delikado ang barko at kinumpiska ito. Iniwan ng may-ari ang mga tripulante at hindi binayaran ang kanilang sahod at bayarin sa pantalan dahil sa utang sa pantalan. Napilitang manatili ng 11 buwan sa barko ang 4 na tripulante at ang barko dahil sa mga restriksyon sa imigrasyon. Sa huli, pinalaya sila dahil sa makataong dahilan noong 2014. Kinumpiska ang pampasabog na kargamento at inilipat sa Hangar 12 kung saan ito nanatili hanggang sa mapaminsalang araw noong Agosto 2020. Mahigit 6 na taon nang nakatambak at walang seguridad ang delikadong kargamento sa Hangar 12.
Sunod-sunod na email ang ipinadala ng mga nag-aalalang opisyal ng Pantalan sa mga opisyal ng gobyerno, ngunit walang ginawa. Ang unang batch ng mga email ay ipinadala noong 2014 matapos unang ibaba ang ammonium nitrate. Ipinadala ng dating direktor ng Customs ang mga email sa isang hukom para sa mga agarang usapin, nagbabala tungkol sa panganib ng pag-iimbak ng napakaputok na kemikal sa Pantalan. Pero hindi siya nakatanggap ng sagot ayon sa Al Jazeera News. Isa sa mga email ay humiling sa ahensya ng dagat na muling i-export agad ang kargamento dahil sa panganib ng pag-iimbak nito sa hindi angkop na kondisyon ng klima sa bodega. Maging ang liham ay nagmungkahi pa sa mga autoridad na ibenta ang kemikal na karga sa Lebanese na kumpanya ng pampasabog. Ang ulat noong 2019 hinggil sa banta ng nasusunog na kargamento na ipinadala sa pamahalaan ng Lebanon ay tila hindi pinansin. Di pinansin ng mga opisyal ang babala ng autoridad sa Pantalan kahit alam na ang panganib sa seguridad dahil sa butas sa pader ng Hangar 12. Pinaniniwalaan ng mga spark mula sa welder na nag-aayos ng butas ang sanhi ng insidente. Pagsabog habang tinatangkang buwing muli ng mga sibilyan ang buhay sa gitna ng pagkawasak, na pinaniniwala ang aabot sa mahigit 15 bilyon. Inaresto ng mga autoridad ng Lebanon ang higit 20 opisyal ng Pantalan at Adwana matapos ang pagsabog. Nangako si Pangulong Michel Aoun ng kumpleto at transparent na investigasyon pero tinanggihan ang panawagan para sa internasyonal na tulong. Ika-6 na araw matapos ang pagsabog, nagbitiw ang gobyerno dahil sa marahas na protesta na humihingi ng transparency at pananagutan sa insidente. Itinalaga si Hukom Fadi Sawan upang pamunuan ang investigasyon. Gayunpaman, napatunayang mabagal at nakakainis ang proseso dahil lahat ng miyembro ng parlamento ay may immunity laban sa anumang kasong kriminal ayon sa batas. Wala pang kahit isang mataas na opisyal ang matagumpay na nausig para sa mga krimen sa Lebanon, sa kabila ng laganap na katiwalian at maling pamamahala. Noong Disyembre 2021, kinasuhan ni Hukom Sawan si pansamantalang punong ministro Hassan Diab at 3 dating ministro dahil sa kapabayaan kaugnay ng pagsabog sa daungan. Sa isang masamang pangyayari, gayunpaman, 2 politiko na kinasuhan niya ang nagpatanggal sa kanya sa investigasyon na sinasabing hindi siya patas. Mula noon, nagsikap ang mga grupo ng sibikong lipunan na alisin ang immunity upang manaig ang hustisya, ngunit walang palatandaan na uusad ang lokal na investigasyon. Isang kasong sibil ang isinampa sa Estados Unidos noong Hulyo 2022 ng Swiss na organisasyong Accountability. Ngayon, humihingi sila ng $250 milyon na danyos para sa mga nakaligtas at naghahanap ng bagong ebidensya para sa investigasyon sa Lebanon. Pagkatapos, noong Abril 2022, inaresto ng mga autoridad ng Espanya ang isang 43 anyos na lalaking Portuges sa utos ng Interpol at ng pamahalaan ng Lebanon. Si Jorge Morera ay kinasuhan ng terorismo at pagpatay gamit ang pampasabog. Pinaniniwalaang si Morera ang nag-utos ng pagbili ng ammonium nitrate habang siya ay nagtatrabaho sa Mozambique Explosives Factory. Ayon sa tagapagsalita ng kumpanya, ang chemical ay inorder noong 2013, ngunit hindi kailanman naihatid. Nagulat sila nang marinig na nabulok lang sa sira-sirang bodega sa Beirut ang pampasabog na material bago sumabog. Pinalaya na si Morera, ngunit hindi siya pinapayagang umalis ng Espanya hanggang sa kanyang pagdinig para sa extradition. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong habang buhay sa Enero 2023. Naglabas ng mga bagong kaso ang hukom laban sa 8 opisyal matapos matigil ng 13 buwan ang investigasyon. Inutusan niya ang pagpapalaya sa 5 taong nakakulong matapos ang pagsabog noong 2020, kabilang ang mga opisyal ng Pantalan, isang welder at isang kontratista. Tungkol naman sa bride mula sa viral na video, Isra Sablani-Well. Isa rin siyang doktor at agad siyang nagbigay ng medikal na tulong sa mga nasugatan habang suot pa ang kanyang wedding gown matapos ang pagsabog. Isang buwan matapos ang insidente, lumipat na sa Estados Unidos ang bagong kasal, mahigit 2 taon matapos ang trahedya. Ang mga pilat ng mapaminsalang pagsabog ay nananatiling kita habang ang muling pagtatayo ng mahigit 62,000 tirahan at higit 20,000 negosyo at gusaling nasira ay mabagal pa ring isinasagawa. Ngayon, may estatwa na gawa sa basag na salamin, baluktot na bakal at iba pang materyales mula sa nasirang bahay at gusali
na may taas na 8 talampakan malapit sa sentro ng pagsabog. Ang figura ng babaeng may espada ay paalala sa 218 nasawi noong araw na iyon. Isang sirang orasan sa kanyang paanan ay nagpapakita pa rin ng 6-8 minuto ang eksaktong oras ng pagsabog. Pagkatapos ng karumaldumal na nangyari sa Beirut, ang insidente sa Oregon ay nagbago mula trahedya tungo sa katatawanan kapag nagpasya ang mabuting intensyong autoridad na pasabugin ang balyena. Bakit mo naman pasasabugin ang isang balyena? Noong 1970 na saksihan ng tahimik na bayan ng Florence, Oregon, ang isa sa pinakakakaibang balita, ang insidente ng sumabog na balyena. Nagsimula ang kwento noong Nobyembre 9 ng isang dambuhalang patay na balyena ang inanod sa Florence Beach, mga 1 milya mula sa South Jetty. May bigat na 8 tonelada at haba na 45 talampakan, kasing laki ito ng karaniwang school bus. Ang dambuhalang bangkay ay nakahiga sa tagiliran, nabibilad sa init ng araw ng ilang araw. At habang kumakalat ang mabahong amoy ng pagkabulok sa hangin, malinaw na kailangan ng agarang matinding aksyon. Ang kagawaran ng transportasyon ng Oregon ang may jurisdiksyon noon sa mga dalampasigan, kaya sila ang responsable sa pag-aalis ng dambuhalang ito. At dahil napakabihira ng pagkalunod ng balyena sa baybayin ng Oregon, wala talagang makaalala kung paano nila inasikaso ang huling insidente na naiulat pa noong 1910. Pinag-isipang ilibing ang balyena, pero nag-aalala ang autoridad na baka matuklasan pa rin ito ng mga alon. Isa pang opsyon ang pagputol-putol ng bangkay para alisin ito, ngunit may mga hamon sa lohistika, masangsang na amoy at kailangan ng matatapang na voluntaryo at espesyal na kagamitan. Ang pagpapabaya sa balyena na mabulok ng natural ay mabagal, may panganib sa kalusugan at matagal na masangsang na amoy. Dahil kakaunti na lang ang mga opsyon, isang matapang na plano ang nabuo para linisin ang dalampasigan mula sa nabubulok na dambuhalang ito sa pamamagitan ng pagpapasabog dito hanggang sa magkadurog-durog. Isang desisyong nauwi sa trahedya na puno ng katatawanan dahil sa sunod-sunod na pagkakamali. Habang kumakalat ang mabahong amoy ng balyena sa baybayin, nagtipon ang mga tao na may kuryosidad tungkol sa nabubulok na Leviathan. Nag-uunahan ng news crew, kumuha ng mainit na balita. Kasama sa kanila si reporter Paul Lindman, na inakalay simpleng balita lang ang gagawin, ngunit higit pa pala ang kanyang mararanasan. Hindi lang basta problema ang kinaharap ng Oregon State Highway Division, kundi isang mabahong problema ng balyena. Ano ang gagawin sa patay na balyena na 45 talampakan ang haba at 8 tonelada sa tabing dagat malapit sa Florence? Ang opisyal na namamahala, ang inhinyero ng Highway Department na si Jorge Thornton, ang nagsabi kay Lindman. Maraming problema na ang nalutas ng dinamita noon at may estratehiya siya. Kumpiyansa ako nagagana ito. Ang problema, di natin tiyak kung gaano karaming pampasabog ang kailangan para tuluyang magiba ito. Para malinis ito ng mga tagalines, Seagull, Alimango at iba pa. Matapos kumonsulta sa United States Navy at mga eksperto, nagpasya ang mga autoridad na subukan ito. Gamit ang kalahating tonelada ng pampasabog, sinimulan ang paghuhukay habang maingat na inilagay ng mga eksperto sa pampasabog ang 20 kahon ng dinamita na tig 50 libra sa paligid ng balyena. Habang tumitindi ang tensyon, inatras ang mga tao ng 1/4 milya palayo para sa kanilang kaligtasan. Ang estratehiya ni Thornton ay ituring ang balyena na parang isang malaking bato at pasabugin ang mga labi nito papunta sa karagatan, kung saan ang agos ng tubig ang maglilinis. Tiniyak niya sa mga nagdududa na papalabasin lang nilang parang usok ang bangkay at magiging maliliit na piraso na madaling kunin ng mga hayop na kumakain ng patay. Samantala, may isang bihasa sa pampasabog na nagkataong dumaan sa lugar habang minamaneho ang bagong biling Oldsmobile. Binalaan niya ang Highway Division na dapat mas konti ang pampasabog para maitulak ang balyena sa dagat o mas marami para tuluyang madurog at madaling kainin ng mga hayop. Kahit may suhestyon siya, itinuloy pa rin ang pagpapasabog ayon sa plano. Ang sumunod na nangyari ay puro kaguluhan. Ang malakas na pagsabog ay nagpalipad sa kanang bahagi ng balyena ng 150 talampakan sa ere at pati laman at buhangin ay sumabog na parang bulkan. Namangha ang mga nanonood sa burol ng buhangin nang unti-unting nagkawatak-watak ang hayop. Ngunit napalitan agad ng takot ang saya ng malalaking tipak ng laman ng balyena, ang mapanganib na tumalsik sa mga nanonood. Napasigaw at nagtakbuhan ang mga tao,
para magtago habang bumabagsak ang malalaking sunog na laman sa paligid nila. Nang mapansin ng news crew na hindi pa sila sapat ang layo, nagsimula rin silang tumakbo. At nagsimulang bumagsak sa lupa ang mga ito. Boom, 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 boom. At bigla mong marirealize, Diyos ko, pwede pala akong mamatay dahil sa taba ng balena dito. Pinakamasama sa lahat ay ang napakabaho at nakakasukang amoy ng sumabog na laman loob na nagpapasuka sa lahat ng nakakaamoy. Oh, gaya ng sabi ng mga news crew, napakabaho na talaga. Pero nung pinasabog nila yon, doble pa ang baho. Sa gitna ng kaguluhan, may isang biktima na namukod tangi. Isang kotse na nakaparada, 450 talampakan ang layo, ay biglang nadagana ng tipak ng balyena na kasing laki ng mesa ng kape. Nakakatawang isipin, ang bagong Oldsmobile ay sa nagdaraan na siyang nagtangkang magbabala sa autoridad. Wala siyang nagawa kundi panoorin sa takot habang ang kotse niya ay naging tumpok ng bakal. Ayos na ayos yung kotse, kakakuha ko lang mula sa Donhams at Regency pa iyon. At gaya ng sabi ko, nakakatawa yung slogan nila na isang dambuhalang alok. Sa loob ng 2 araw, binayaran ng estado ng Oregon ang may-ari ng buong halaga ng kotse niya. Nakakagulat, walang nasaktan. Ang mga nangyari pagkatapos ay humantong sa karagdagang aksyon. Ininspeksyon ni Thornton ang lugar at napansin niyang nagkalat ang piraso at pulbos ng taba ng balyena. O, tulad ng sabi ni Newsman Linman, Sumabog ang pagsabog at lumampas sa hangganan ang taba ng balyena. nag-iwan din ng malaking butas sa dalampasigan ang pagsabog. Isang malaking bahagi ng balyena ang naiwan, na kalaunan ay inilipat at inilibing sa tulong ng isang bulldozer. Pinulot ang maliliit na taba ng balyena at itinapon o tinabunan ng buhangin. Ang mga seagull na inaasahang kakain sa mga natira ay natakot dahil sa pagsabog at naging maingat sa lugar sa loob ng ilang panahon. Noong kalagitnaan ng dekada 90, kinontak ni Linman si Inhinyero Thornton, ngunit tumanggi itong ma-interview sa harap ng kamera. Naniniwala siya na ang pagbabalita ng mga balita tungkol sa pangyayari ay nagpalit ng isang matagumpay na operasyon sa isang sakuna. Nang tanungin kung gusto niyang ibunyag kung ano ang nangyaring mali noong araw na iyon, maikli lang ang sagot ni Thornton at sinabing wala namang talagang nangyaring mali. Para kay Linman, ang segment na nag-atubili siyang gawin ay naging isang uri ng makasaysayang pangyayari. Halos araw-araw akong tinatanong o pinapakomento tungkol dito. Ganun talaga ang buhay at kahit nagsawa akong marinig yon, nalampasan ko pa rin. Ayon sa datos noong 2006, napanood na ang video ng mahigit 350 milyong beses sa iba't ibang plataporma. Ang kwento ng sumabog na balyena ay naging babala noong 1,979 ng 41 sperm whale ang namatay sa dalampasigan sa timog ng Florence. Agad na tinanggihan ang ideya na pasabugin ang mga bangkay gamit ang dinamita. Sa halip, sinunog at inilibing ng mga autoridad ang mga bangkay. Inililibing ng Oregon ang mga napadpad na balyena sa dalampasigan na nagdudulot ng sama-samang katatawanan. Pinangalanan ng mga taga-Florence ang bagong pasyalan na Exploding Whale Memorial Park bilang paggunita sa kilalang insidente mahigit 50 taon na ang nakalipas. Maaring nag-iwan ng kalat sa dalampasigan ang sumabog na balyena, pero nagbigay din ito ng isang napakalaking kwento. Panoorin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.